Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagagalak na magkatipon sa pagdiriwang ng banal na sakramento ng pag-iisang dibdib, na kung saan si Jimmy at Lilibet ay humaharap sa dambana ng Panginoon at humihingi ng iba yung pagbabasbas at pagpapala para sa kanilang pagsasama sa habang buhay. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat na tumanggap sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, yumuko tayo ng ilang sandali. Pagsisihan natin at ihingi ng kapatawaran ang ating nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Mga kapatid, taglay ang pagsisisi. Sabay-sabay nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni Jimmy at Lilibet, na ngayon ay umaakaw sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang pinapahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
Buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa pasimula pa, nang likhay ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Jimmy and Lilibet, napakalakas ng inyong loob. No? Hindi mapigilan ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Noong naghahanda po kami para sa kasal na ito, ay nakita ko ang mga edad. Siyempre, kailangan ng birth certificate. Si Jimmy ay 26, tama ba? At si Lilibet ay 31. Okay. So bigla kong naalala na, alam niyo daw po, pag kinakasal ang mga babae ng 18 o 19, teenager pa, ang tawag po doon ay surprise. Bakit surprise? Kasi 18, 19, mag-aasawa na. Nakaka-surprise talaga yon. Kaya ang tawag daw po doon ay surprise. Kapag naman daw po ang mga babae ay kinakasal ng mahigit 20 hanggang 31, ang tawag daw po doon, grand prize. Asa grand prize ka pa, Lilibet, no? Bakit grand prize? Kasi kapag ka 23, 24, marami ng karanasan. Ibig sabihin, nagmamature na. Yung maturity mataas na. Siyempre, pag pumatong ng 24, 25, marami ng experience sa buhay, marami ng nagiging matatag na, so may work na, di ba? Kaya ang tawag doon, grand prize. Kayong dalawa, grand prize parehong below 31 o up to 31. Father, paglampas naman po ng kalendaryo, 32 na. Hanggang 40, ano po ang tawag doon? Ang tawag daw po, consolation prize. Ay, sorry po, baka may consolation prize pa dyan. Sorry po, biro lang. So, Jimmy, grand prize ka kay Lilibet. Na? Bakit ka grand prize? Alam mo, Jimmy, yung kinabukasan ni Lilibet, inilalagay sa kamay mo. Ibig sabihin niya, kaya magpapakasal si Lilibet, may nakikita siyang future sa piling mo. Tama? Kasi po kung ako ang babae, bakit naman ako magpapakasal sa isang lalaki kung wala ako nakikitang future? Kayo po, magpapakasal ba kayo? Hindi rin. Secondly, grand prize. Bakit? Kasi hindi rin magpapakasal si Lilibet kung wala siyang nakikitang pag-asa sa piling mo, Jimmy. Di ba? Bakit naman papakasal ang isang babae sa lalaki na wala siyang nakikitang pag-asa? Siyempre, may pag-asa. Di ba? Kaya Jimmy, napakalaki ng responsibilidad mo sa pagpangako mo sa Diyos na mamahalin hanggang sa wakas si Lilibet. Alalahanin mo, nakalagay sa balikat mo yung future niya. At saka yung pag-asa niya sa buhay, meron. Kaya, Jimmy, magsikap ka. Paglabas mo sa pintuan na ito, hindi ka na binata. Iba ang pag-iisip ng binata, yung mentality ng binata, sa mentality ng isang may asawa. Yung binata, okay lang umay kahit anong oras sa gabi, di ba? Maaari yung isang binata, ang iniisip niya yung kaligayahan niya, yung sarili lang niya. Iiwanan mo na yon. Ang isip mo, araw-araw, may asawang naghihintay sa'yo. No? May asawa ka. No? Hindi ka na binata. Amen? Okay. Kanina, nagmarcha kayo papunta dito. Di ba?
Tapos sinintay mo si Lilibet. Anong ginawa ng nanay at tatay ni Lilibet? Ibinigay siya sa'yo. Alam mo ba ibig sabihin ng Jimmy? Mula nung pinanganak si Lilibet hanggang ngayon, inaalagaan siya ng kanyang nanay at tatay. Pinalaki siya, pinag-aral, minahal. Hindi papayag yung nanay at tatay ni Lilibet na mayroong mananakit sa kanya. May mga api sa kanilang anak. Ibubuwis ng nanay at tatay ni Beth ang buhay nila para alagaan. Anong ibig sabihin nun? Ang protector, ang nagbibigay ng seguridad kay Lilibet, ang kanyang nanay at tatay. Alam mo ba, nung binigay siya kanina, simula ngayon, Jimmy, ikaw na ang protector at magbibigay ng seguridad kay Lilibet. No? Binigay siya sa'yo eh. Kaya wag mo rin sasaktan yan. Kasi ayaw ng nanay at tatay niya may mananakit sa anak. At pag nagkaanak kayo, sigurado ako, ayaw nyo ring may mananakit at mga api sa inyong anak. No? Kaya, Jimmy, wag mong papapayatin yan. Ha? Bubuhayin mo yan. You know? So, pinapaalala ko sa yun kasi mabigat ang responsibilidad ng isang lalaki sa pag-aasawa. Pangalawa, iulitin ko lang ang napag-usapan natin. Kayo ay nagsasama sa tatlong bagay. Ang inyong pagsasama ay pagsasama ng pagmamahalan. It is a love relationship. Di ba? May pagmamahal kayo sa isa't isa. Pangalawa, your relationship is a relationship of faithfulness. At pangatlo, it is a relationship of trust. Love, faithfulness, and trust. Basta meron yan sa buhay ninyo, yan ang susi, yan ang sikreto ng isang happy, peaceful married life. Kaya huwag niyong hahayaan na mawala iyon. Always live in love, in faithfulness, and in trust. Pwede po ba kayong matanong? Tatanungin ko lang po kayo. Pag may love, masaya po, malungkot. Pag may faithfulness, masaya po, malungkot. Pag may tiwala, masaya, malungkot. Oh, tingnan nyo, Beth and Jimmy, umaagree sila. Basta may love, faithfulness, and trust, masaya. Pangalawang tanong, pag pumasok po ang unfaithfulness, may naging unfaithful, masaya, malungkot? Po? Malungkot. Kaya sa inyo pong mga nagmamahalan, palagi nyo pong isaisip, basta may love, faithfulness, and trust, magiging masaya kayo. Pero pag pumasok po ang pagdududa na wala na yung trust, pumasok ang unfaithfulness, magiging malungkot po ang pagsasama. Kaya, ayun po. Jimmy, may love, faithfulness, and trust. Alam mo ibig sabihin nun? Kayong dalawa, magka-partner. Tama? Magka-partner kayo. Hindi kayo magkaaway. Mag-asawa kayo. Magka-partner. Hindi kayo magkaaway. Tama ba? Dadamay ko po kayo. Sa mga may asawa po, kumusta po? Magka-partner, magkaaway na? Hindi makasagot ang iba. Alam niyo po, makikita niyo po yan. Ang magka-partner po, kahit mag-usap sila ng isang oras, matatapos sila, walang sakitan ng loob. Pero ang magkaaway, alam niyo po, basta nag-usap, sandali lang. May nagtataas na ng boses, may nasasaktan na. Ganun ang magkaaway. Na? Remember, Jimmy and Lilibet, kayo ay magka-partner. Na? Panghuli. Ano ba ginagawa natin dito? May altar. Yung altar, ibig sabihin yan, ang Panginoong Jesucristo.
mangangako kayo. Ang pangako ninyo, hindi lang sa isa't isa. Ulitin ko yon. You remember? Ang kasal sa simbahan, isa lang ang ibig sabihin. Isinasama nyo ang Diyos sa buhay ninyo bilang mag-asawa. Jimmy, Lilibet, huwag kayong lalayo. Huwag kayong makakalimot. At huwag kayong tatalikod sa Diyos na isinama nyo ngayon sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Tandaan ninyo, kapag may Kristo sa buhay ng mag-asawa, palagi may kapayapaan. Whenever Christ is at the center of married life, there is always love and faithfulness. May kapayapaan, may kaligayahan, masaya. Na? Kaya, tandaan niyo yung mga habilin ko sa inyo. Okay? Sariwain ang inyong pananampalataya. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon, ipanalangin niyo sina Jimmy at Lilibet at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib na sambayanang Kristiyano. Inihiling ko ngayon, Jimmy at Lilibet, na buong katapatan yung ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Lilibet, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jimmy na iyong pakakamahalin at pagnilingkuran habang buhay? Ang lakas Jimmy, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Lilibet na iyong pakakamahalin at paglilingkuran habang buhay? Thank you. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugay ng mga supling na ipagkakalob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? At Lilibet, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyong inyong mga palad at ipahayag ninyong mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Lilibet, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jimmy na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Magpe-pray kayo ha? Okay, so sumunod kayo sa sabihin ko, okay? Pakilakas na. Ama naming mapagmahal, kami po ay iyong loobin na magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, sa kaginhawahan at kahirapan, karamdaman at kalusugan, kalungkutan at kaligayahan, ikaw lamang ang aking itatangi, karugtong ng aking buhay, ngayon at magpakailanman. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko ngayon minabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maghawak ng kamay. Kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen.
Okay. Bet yung kamay mo. Kailanman ay hindi kita pababayaan. Tanggapin mo ang mga aras na ito na siyang tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at sa magiging mga anak natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ilagay mo sa ilalim yung kamay mo. Okay, Bet, tawagin mo siya. Tinatanggap ko ito at nangangako ako na iyong magiging katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Habang kayo ng isang masaya at mapayapang buhay at pamilya. Ang bendisyon at pagpapala ng Diyos ay inyong tanggapin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahalan. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin sina Jimmy at Didibet. I deserve a pay and don't to reach. Buying what you need. You got that 9 to 5, but baby, so do I. So don't you think saya? And this is your first official meal as husband and wife. Beth, how big the portion of the cake you are giving to Jimmy? Kasya lang. Okay, Jimmy, tanggapin ng buong buo ang responsibilidad na yon. Palakpakan nyo naman ang ating magiting na groom. Ngayon, konti lang daw. Lilibet, syempre tinanggap niya kanina. Kailangan tanggapin mo din yon. And seal everything that you do with a kiss. Habang may tamis pa sa inyong mga labi, kiss kayong dalawa. Congratulations and God bless to your sa bagong blessing na ito sa buhay nyo. And sana bigyan kayo ni Lord ng maraming blessing pa sa buhay nyo. Yun lang. Siyempre, congratulations sa inyong dalawa. Sana magtagumpay kayo at maging masaya. Ayan. Cheers! Maraming salamat po sa ating mga bisita at sa ating mga newlywed couple at sa mga nagbigay ng mensahe. But, So, magandang hapon na, no? So, good afternoon sa lahat po sa atin. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami for coming with us and celebrating this special moment with us, to our valued guests, to our friends, and to our families. So, thank you. Ano nga ba yung pwedeng sabihin ng magulang, no, sa kanilang mga anak? So, of course, lagi nating nakikita sa mga greeting cards na sinasabi nila na congratulations and to the new journey of your life. Parang literal. Pero ibabaliin ko yung sasabihin ko kanina kasi tinatanong niya kung sino daw ba yung nag-propose. So with the new normal, okay lang naman kahit sino yung mag-propose. So sa lahat ng mga dalaga nandito, walang problema yon if the girl will propose. Okay, di ba? So balikan natin, ano nga ba yung masasabi ko bilang nanay? Ito lang siya, sabi ni Father kanina, there are 3 elements na kinakailangan nakapaloob sa pagsasama ng mag-asawa. Number 1 is love.
Lahat naman siguro yung natatandaan. Of course, hindi naman siguro sila magpapakasal, hindi naman papakasalan ni Jimmy, and magpapakasal si Lilibet without yung love. So, faithfulness, usually lalaki ang nagiging unfaithful. Yes? It's a 90% lalaki ang nagiging unfaithful. Lumalaban lang kumisa ng babae. Kaya sila nagiging unfaithful. So, yon. So, faithfulness is the second. Number 3 is trust. Kung walang trust, walang love, papasok yung unfaithfulness. Pero may nakalimutan si Father. Gusto ko nga sanang mag-react kanina. Number 4 element, for the newlywed and yun sa mga planong mag-asawa, there must be a shared responsibility, a shared obligation, kasi kung iisa lang po ang kakaway, papasok ang problema. So, Jimmy, yun. There must be 4 elements. And gusto ko lang sigurong bigyan ng emphasis, nag-iisa lang si Lilibet na anak kong babae, anak naming babae. So, never in your wildest imagination na magkakaroon ng problema. But, the way I see, the way I observe, okay naman yung relation nyo. So, keep it up, congratulations, and be good always. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng naririto'ng mga bisita, pamilya. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at kayo naririto. At gain din sa aking anak at sa aking manugang, si Lilibet at si Jimmy. Alam mo, maswerte ka, hindi lang yung anak ko, mas maswerte ka. At ganun din yung anak ko, maswerte rin sa'yo. Ganun din naman yung ikaw, magiging maswerte sa anak ko. Dahil wala siya, napakabuti niyang anak. At alam kong magiging mabuti siyang ama. At kung kayo magkakaanak, magiging mabuti siyang ama. Dahil ako na lang magbibigay ng halimbawa sa kanya, sa akin, ang kabutihan niya para sa akin. Parang napakabuti niya. Siya ang sa akin. Kaya alam kong magiging mabuti siyang wala kang pagsisisihan sa kanya. Talagang maswerte kayo, pareho kayong nagkatapat. Kaya kung ikaw man ay nag-iisang babae sa pamilya niyo, siya naman nag-iisang lalaki sa pamilya namin. Napakabuti niyang anak, hindi ako pinabayaan simulat sa pool. Kaya ako'y nagpapasalamat na ako'y nagkaroon ng isang anak na kagaya niya. Salamat. Wala nang napakaswerte ko. Napakaswerte ko talaga. Nagsikap siya sa buhay niya. Sarili niyang sikap, makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng trabaho. Kaya pinagmamalaki ko siya bilang anak. Salamat. Salamat sa inyong anak. Salamat sa lahat sa inyong lahat. Na malaman niyo yung aking anak ay napakabuti. Walang kasing buti. Hindi niya ako pinapabayaan talaga. Kaya hanggang dito, hindi ko na masabi. Salamat na lang. Sa'yo, Lilibet. Alam kong magiging maligaya yung anak ko sa'yo. Ganun ka rin sa anak ko. Parehas kayo. Wala ko yung pagsisisihan. Dahil ako mismong magulang ang nakakaalam kung ano siya. Salamat po. And syempre, unang-una, thank you kay God kasi inalaw niya na mangyari tong araw na to despite the situation. At saka, pangalawa, thank you so much sa aming mga magulang na laging nakasuporta po sa amin. Sa nanay at tatay ko, yun, sabi nga ni Father kanina, for taking care of me for 31 years.
31 na ako mga guys. So, ayun. Thank you din sa nanay po ni Jimmy at saka mga kapatid po niya, mga kamag-anak na nakasuporta din po sa kanya all throughout. At sa mga friends po namin, from DSWD, thank you kasi kahit nanggaling kayo sa malayo, nagkaroon kayo ng time para mag-celebrate with us. Ayan, sa iba pa po naming bisita, thank you. Kahit na medyo natatakot tayo kasi syempre nakakatakot magkaroon ng COVID. Hindi lang yung sakit mismo kasi ang nakakatakot kundi yung stigma, yung trato ng mga ibang tao pagka nagkaroon ka ng sakit na yun. So with that, sana nag-enjoy po tayo kahit maiksi lang ang ating naging celebration. And ingat po tayong lahat mamaya sa pag-uwi po natin. And Jimmy? Yun, good afternoon po. Ano sasabi naman ni Lilibet halos yung sasabihin. Ayun. So may nakalimutan daw siya. Salamat po sa mga nakapunta po. First of all, I just want to thank God for bringing this into reality. Siguro kung wala pong paggabay ng Panginoon, siguro hindi ito matutuloy. Sa pamilya ko po na nakapunta po, salamat po. Kahit hindi naman buo, hindi kayo lahat nakapunta, at least meron pa rin representative sa pamilya ko na nakapunta. Ayun po, sa pamilya po ni Lilibet. Lalong-lalo po kay Nanay Remy, maraming salamat po. Salamat po sa pag-accept sa akin kung ano naman ako. Thank you. Sa mga kaibigan po natin, sa mga katrabaho po natin, sa Team SMB, salamat po at nakapunta kayo. Team Bakaking po, mga kasama namin sa board exam, sa Baguio, kala Shane, Bes, pa-cover na lang kami sa TV Tsaka thank you rin po sa mga suppliers po sa catering po, sa venue, sa nag-makeup po, kay Madam, sa lights and sounds, and then ano pa ba? Doon, syempre sa MC po namin na ang daming binigay na payo sa amin. And then sa photo and video, kala sir. Salamat po. Maraming salamat po again sa inyong lahat. Ipon na lang tayo ulit. Hindi, mahal. Ay. So, syempre, thank you sa pagmamahal sa akin, sa pagtanggap kung ano ako, hanggang anong kaya kong gawin. At ang mapapangako lang sa'yo, sa bawat hakbang na gagawin natin, lagi tayong magkasama. Tapos lagi nga nung sinasabi ko, hindi man natin makuha lahat agad, but together, we can do it one happy step at a time. I love you. Yes! Ayun, siguro unang-una muna ay magpapasalamat muna ako sa'yo. Salamat sa pagiging salamat sa pagiging kaibigan, girlfriend, at ngayon syempre asawa na. Siguro sabihin na nating medyo na-delay kasi ang dami nating inuna. Lalo-lalo na yung mag-aral muna tapos ayun nga mag-take ng board. So saka na yung kasal natin yun. Siguro simula pa lang siguro yung mga naranasan natin na mga pagsubok at alam ko along the way na magkasama nating hahakbangin at mare-resolve kung ano man yung mga darating sa ating mga pagsubok dahil alam ko mahal natin ang isa't isa. Yun lang, salamat.